Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito yung ginawang press con ng inyong baliw na Vice Presidente na si Sara Tamilmil Pusit Duterte Carpio. No? Bakit tayo gamitin ng Carpio? Is there something there in the last name Carpio of yours? No? Talagang bastos lang, no? Pati sa asawa, no? Walang walang modo, bastos sa mga kapwa, mga mambabatas. Ayan po ang inyong inuluklok na Vice Presidente. Pero yung mga fans niya, tuwang-tuwa pa po dyan. Kasi pare-pareho po sila eh. Mga bastos po sila eh, no? Birds of the same feather, mga bastos. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Also, special shout out to all the OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mumunting channel. No? May God bless us all. Shout out sa ating kababayan sa lahat, no? Luzon, Visayas, Mindanao, except sa Davao City na pinamumunuan ng mga kriminal at taguan ng mga pugante, lalong-lalo na itong si Puganting Pusit. Pugante Pusit-Pusit. Bakit? Takas po ng mental eh. No? Diyan po sa ating thumbnail, PBBM, ipapa-impeach ng isang pusit. Sara Duterte, super bastos at desperada, o di kaya super desperada na. Ayan. Unahin natin mga kababayan, lahat ng article natin galing sa Politico. Maraming salamat po sa Politico at meron po tayong isang video na manggagaling sa UNTV. Shout out po sa UNTV. Kung di pa po kayo nakasubscribe, punta lang po kayo ng UNTV YouTube channel. Okay? So unahin natin itong sa Politico. Yung gustong ipa-impeach ni Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya, balak niya po eh. Kasi bakit? Unahan mo man ng impeachment case ang Pangulo, magkakaroon ka ng impeachment case, inilalatag na ng bayan nila Teddy Casino, Nery Colmenares, ang impeachable offense sa'yo, ang impeachable case sa'yo. Sabi nila, by November this year. Sana naman walang mapong manalong mga Duterte candidates, whether independent or not, Duterte supporter na kandidato pag senador at congressman, wag nyo pong iboboto kasi ang loyalty ng mga yan na kay Duterte. Wala na pong iba. Duterte, sarili nila, and that's it. Hindi po sila para sa taong bayan. Niloloko lang po nila pagsasabi nilang para kami sa taong bayan, no? Okay? So yan po tandaan nyo, wala dapat Duterte supporter na kandidato ang iboboto ninyo. No? Yung para sa taong bayan naman, hindi para sa isang pamilya, sa isang grupo. Okay? Matuto na po tayo tulad nitong si Pusit. Tingnan ninyo. Takas po yan ng mental. Oo. Ngayon, gusto niya daw, may 5 siyang impeachable offenses laban sa ating Pangulo. Pero sabi niya, hindi naman i-impeach ng Congress yan eh. Ito po, sa Politico. Sara Duterte, Marcos commits 5 impeachable offenses but Congress won't take action. Pinagbibintangan niya pa ang Congress. Di ilatag mo. Pakita mo. Dito, sinabi niya po dito, the Vice President, however, admitted that any bid to impeach Marcos is futile given that Congress is dominated by his allies. Ganun naman talaga eh. Numbers game eh. So far ngayon, wala kang numero, kaya ikaw ang mauunang mai-impeach. Si BBM? Sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachment offense, pero sa tingin ninyo, papasa diyan sa House? Of course, hindi. Ang problema, base po dito sa article na to, nung binabasa ko, wala po. Wala siyang binigay kung ano yung 5 na nandun sa listahan niya. Gawa-gawa ng baliw yan eh. Paniniwalaan nyo pa itong baliw na ito? Hindi niya nga nilatag dito eh. Nasaan dito? Hindi sinabi ng inyong magaling na bising pusit kung ano yung 5 impeachable offenses na nakumit na ng Pangulo.
Base sa ating Constitution, the 1987 Constitution, the impeachable offenses are, o the violations are, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Nasaan dito sa mga list of impeachable offenses yung sinasabi niyang 5? Hindi niya nga, kung prepared siya dyan sa kanyang press con, dapat hinihanda niya na, dinala niya na. Sabi niya, meron siyang 5. May listahan ako, meaning nalista niya na. Alam niya na. O bakit di niya sinabi? Isang utak baliw lang. His crazy mind lang. Nagbibigay lang ng naratiba. Ano yung offenses base dito na mapapabilang dito sa binasa nating mga impeachable offenses base sa 1987 Constitution? Wala. It is just on her mind. Imagining nasa lalaland. Di ba, para lang po mailayo yung usapin sa kanya. Ang sinisisi niya ay ang Pangulong Marcos. At dinamay pa ang pamilya nito, lalong-lalo na si Apo Lakay. Di ba? Kung nandyan naman pala sa listahan mo, why not say it now? Bakit wala kang ibinigay? May graft and corruption? May culpable violation of the Constitution? Anong binayolate sa Constitution? Di ba? Ano yung pagta-transfer ng pera? Sabit ka dun di ba? Yung sinasabi nila noon ng mga makabayang black na, impeachable offense yan, bawal mag-transfer from one department to another department. Pero sa palagay nyo, gagawin ng Pangulo yon kung wala man lang advice sa kanyang mga legal team and the DBM? Di ba? O di sana umusad na, wala Anong papakita mo? Graft and corruption? Kayo nga yun Di ba? Mahilig ka sa 11? In-11 mo kami. Di ba? Onsihan lang, di ba? Pakita, labas ebidensya. Sabi mo, may listahan ka na Nasaan? Nasaan yung 5 na commit ni Pangulong Marcos na impeachable offense? Nasaan? Wala Wala akong mabasa, mga kababayan. Aligasyon lang. Anong gusto mo? Si Pangulong Marcos pa ang maglabas ng mga pruweba? Wala Ilabas mo muna yung allegations mo na may ebidensya ka. Kaso wala May listahan ako ng 5 bagay na impeachment offense niya. Nasaan? Pero sa tingin ninyo, papasya diyan sa House? Ba't di mo i-try? Di ba? Nag-judge ka na kaagad. Ginudge mo pa ang House of Representatives. Kasi wala kayong bilang Ang House ay sumusuporta sa Pangulong ito. Di ba? Kasi alam nila yung plataforma ng Pangulo at programa. Kayo, anong plataforma at programa ng tatay mo nun? Palakasin ng mga tsekwa. Yun lang po yun. Dito, sinungaling. Baliw na sinungaling. Mga kababayan. Pupunta naman tayo, mga kababayan, sa mga reaksyon ng mga mambabatas, lalong-lalo na ang mga nasa House of Representatives. At ipapakita natin sa inyo yung isang video tungkol dun sa mga sinabi ng mga nandun sa committee ni Representative Joel Chua dito sa kanyang teatro na ginawa. Sabi dito sa politiko ni Franz Castro, Sara Duterte chooses to engage in theatrics, gossip than face House probe. Correct. Theatrics, teatro Gossip lang Di ba? Ganun po. Duterte style. Diversionary tactic, ilayo ninyo imbis na tackle the issue head-on. Hindi. Wala. Hindi nila kayang i-tackle ang issue head-on kasi bakit? Makikita ang katangahan nila. Makikita na mali ang ginawa niya. Na makikita na hindi siya effective leader. Tapos gusto niyang mamuno na sinasabi niyang hindi ang presidente ngayon ay hindi kayang maging pangulo. Ano siya? Nag-judge na siya? Di ba? Judgmental ang gaga. Baliw na judgmental pa. Puta. Antibay mo, ineng. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party Representative Franz Castro condemned Sara Pusit for using diversionary tactic through a sensational press conference instead of addressing the reported irregularities in her use of confidential fund. Scripted pa yan, mga kababayan. Alam niya, isasagot niya hindi yan yung impromptu, hindi yan yung parang na ka lang, nabitag ka lang. Once again,
VP Pusit chooses to engage in theatrics and gossip rather than facing the Congressional Committee to provide a transparent account of how the confidential funds of the OBP and DepEd were utilized. Doon din sa press ko na yan, pinapaliwanag niya na talaga daw, gusto lang daw, humahanap lang daw ang Kongreso na paraan para ma-impeach siya. Sinasabi niya na ganito lang naman ang kailangan, ganito. Hoy, kinakailangan ng oversight, kinakailangan ng transparency and accountability. Nag-report ang COA eh. May natagpuan ng COA based doon sa mga reports mo na anomalya. So dapat makita ng Kongreso dahil sila ang nagbibigay. Di ba sabi mo, they have the power of the purse. Sila ang nagbigay ng pondo. Approve or not. Ganon. So therefore, nalaman nila may anomalya na nakita ang COA sa iyong dalawang departamento, hindi sila aalma. Di ba? Parang ikaw lang. Nag-iipon ka. Nung binilang mo, iniipon mo, teka muna, kulang ito, may nangupit. Mag-iimbestiga ka. Magtatanong ka. Ganon po yun. Namputa naman. Ha? Oh. Ito pa sabi ni Castro, the Filipino people deserve to know how public funds are being spent, especially in the education sector which is in dire need of resources. Instead of trash talk, we demand accountability and clear answers. Correct. I agree with Castro. Kahit na ako, binibira ko tong si Castro. The Lady Solon reiterated her call for Duterte to prioritize transparency and accountability over political grandstanding and to cooperate with legislative inquiries to clarify the utilization of public funds. Ayan. Oh, sabi to ni former ACT Teachers Party List, yung pinalitan ni Castro, si Tinyo. The squid is squidding o lalong naglalabas ng kanyang tinta. Vice President Duterte is desperate to draw attention from her abuse of confidential funds by making all sorts of outrageous statements at her press conference. But it won't work, sabi ni Tinyo. O bakang iisipin dito ng mga DD-shit, ang mga sila Castro, the Makabayan Black, the Mac Progressive, ay kakampi na ng Pangulo. Hindi po. Binabatikos din nila ang Pangulo, pero nakikita nitong mga to, nitong mga progressive group nito, na instead, na yung personification ng mga Duterte na matapang sila ay mga duwag. They cannot tackle the issues head on, kundi umiiwas. Nagda-diversionary tactic. Ganun po sila. So ibig sabihin, mga duwag talaga. 'Di ba? Oh, sabi pa ni Tinyo, idagdag natin. The picture that is emerging from the House investigation into BP Duterte's use of confidential funds, both in on the office of the Vice President and the DepEd, is that she used them for purposes other than those allowed by law, and she then submitted falsified documents to COA to cover house. Correct. Yun na lang eh. Yung dokumento na galing sa YLS, yung Youth Leadership Summit ng AFP, dito maririnig nyo mamaya sa isang report sa UNTV. Ginamit niya eh. Di ba? Nandaya siya, nandambong siya. O sino yung mga pinagbigyan ng 15 million? Mamaya. Oh. Ito pa, sabi pa ng isang member ng Progressive Group, Makabayan. Politiko. Hindi ito maalaala mo kaya episode. Gabriela Party List. Hits Sara Duterte over diversionary tactics. O yan. Yari ka. Ha? Si Brosas po si Brosas ang nagsasalita dito. Hindi ito maalaala mo kaya episode. Vice President Duterte's reluctance to face this corruption allegations head-on, coupled with her theatrics, is a desperate bid to save face. Correct. Oo, planado yan mga kababayan. Plano niya yan. Nanahimik ng ilang araw, ayun, nakita ko, akong pinag-uusapan, babawi yan. Pero ang pagbawi niya, sisi sa pamilya Marcos, sisi sa Marcos administration, o pinagtatakpan, hoy, tangang pusit, hindi po kami tanga na tulad mo. Alam namin na ang ginagawa mo ay diversionary tactics. Sagutin mo yon, doon ka pumunta, huwag kang magpaliwanag sa media tulad nila Bato at Go, mahilig kayo sa ganyan. Paliwanag mo maigi doon. O bakit pala kung tama ang ginawa mo, bakit may nakitang discrepancy ang COA? May disallowance na pinababalik sa'yo. Kung tama pala yung procedure at walang mali sa ginawa mo, walang issue sa COA. Hindi po di kung ginagago ka ng COA, malalaman nila. Hindi po Gusto bang ma-in trouble ng mga COA auditors? Mga lawyers yan?
Isasang-alang-alang nila yung kanilang karir bilang abogado at COA auditors for the sake of maligning you? I don't think so. Di ba? So ikaw ba, naging auditor ka ba? Magaling ka ba sa numero? Marunong ka ba magbasa ng kanilang ginagawa o trabaho nila? I don't think so. Di ba? Yun lang yun. Harapin mo, hindi yan sa media. Oo. Kasi sinasabi niya mga kababayan, naghahanap lang ang Kongreso kung paano ako mai-impeach. Mai-impeach ka talaga. Oo. Sa kagaguhan mo na yan. We demand transparency and accountability from our leaders, especially in the light of the severe implication of corruption that manifests in widespread poverty, hunger, and economic crisis affecting Filipinos every day. Brosas stressed that Duterte should explain to the public how she spent her confidential funds. We are appalled, nabigla, by the recent diversionary tactics employed by Pusit amid serious allegations of misuse of public funds and corruption within the DepEd. This is merely a deliberate attempt to shift public attention through a tell-all interview on her relations with the Marcos family. A narrative that serves no purpose in addressing the pressing issues at hand. Correct! I agree with the statement of Brosas here, pero maski na ayaw ko sa kanya. Dinodraw niya ang public attention dito sa pamilya Marcos. Bakit hindi mo harapin yan head on, wag kang mag-name drop? 'Di ba? Yang kanyang press con walang purpose. Ang purpose lang niyan ay siraan lalo ang Marcos, pero hindi po, siya ang nasira. Nag-backfire sa kanya, nag-boomerang sa mukha niya. 'Di ba? Wag nang maghugas kamay dahil pare-pareho lang naman kayo. Kayo din naman pare-pareho eh. 'Di ba? Ano rin ang nagawa mo para sa bayan, sa mga Gabriela, sa mga kababihan? 'Di ba? Gabriela, Brosas, ano rin nagawa ninyo? Kasi damay rin kayo dito, hindi lang Marcos and Duterte, lahat po kayo. 'Di ba? Kaya wag rin kayong maghugas ng kamay. Dito aayunan kita doon sa sinabi mo, pero yung pare-pareho lang kayo, lahat po kayo, pare-pareho kayong mga politiko. Trapo pa rin kayo. Kaya wag ka rin maglinis, maghugas kamay. Damay ka dito. Binanatan mo ang Marcos namin eh. 'Di ba? Kala mo kakampihan kita all the way? Hindi Ma-agree ako sa sinabi mo dito kay Pusit. Pero yung sabi mong wag nang maghugas kamay, kayo din naman eh. Di sana kung matino kayo, marami na kayong nagawa para sa bayan na maganda. Napaangat nyo na ang estado ng bawat Pilipino, pamilyang Pilipino. Hindi po eh. Di ba? Kaya wag kayo maghugas kamay. Damay din kayo dito. Ngayon nga lang ang binibira ko, si Pusit. Di ba? Dito, pasok pa tayo dito. Alis tayo sa mga makabayang block yan. Makabayang block nga yan eh. Bulok nga din yan eh. Pero uma-agree po ako sa sinasabi nila tungkol dito kay Pusit. Pero yung babanata mo, dadamay mo ang Marcos dito. Hindi rin Marcos ang usapan dito. Ang usapan dito ay yung ginawang kagaguhan nitong Pusit na ito. Itong animal na ito. Di po ba? Ano ang sabi ng mga ibang mambabatas dito tungkol sa pagpapahukay, no? To desecrate the remains of Marcos Sr. Bastos at desperada. Tama. Lawmakers condemn Sara Duterte's threat to desecrate Marcos Sr.'s remains. Di ba? Alaki ko pangilinan lang. At itatapon sa West Philippine Sea. Yun po yan. Ito ang sabi ni Representative Sia Alonto Adjong. Bastos at desperada. They said her statement aimed to divert public attention from her fund misuse. Threatening to desecrate the dead just to shift the narrative is utterly unacceptable. Yes. Ako nga, di ko katanggap-tanggap eh. Kabastos-bastos. Walang laban yung patay na sa'yo. Buhay ka pa eh. Siya patay na. Anong masasabi ng patay? Di ba? Paano siya makakaribat sa'yo? Kung gusto mo, samahan mo siya doon. Puntahan mo kung nandun siya. Kung saan man siya nandun. Kasi wala nang chance para mabuhay ulit yan eh. Unless otherwise, pumayag ang pong may kapal, no? Sige, bumalik ka doon, sagutin mo si Pusit. Hindi po eh. Wala eh. Di sana noong pa binalik si Apo Lakay nung kinakastigo ang kanyang asawa. Yung dinimanda ang kanyang asawa. Hinarap ni Lola Meldy. Pero sa'yo, Pusit, sabi nga ng aming Lola Meldy, divine justice. Hindi kami sasagot sa'yo. Let the Lord make justice for us. Yan ka. Kasi ikaw ba, Pusit, naniniwala sa Diyos? Kung di ka naniniwala, hindi good luck sa'yo. Di ba?
Threatening to desecrate the dead just to shift the narrative is utterly unacceptable, sabi ni Adjong. The Vice President must answer the allegations against her, not stoop to shameful actions. Correct. Bastos talaga eh. Desperada pa. Oo, para mailayo yung attention sa kanya, ine-explain niya bakit daw ganun, tama naman yung ginawa nila. Yun nga lang, itong HOR gusto lang maghanap ng butas para siya ay ma-impeach. Sabi niya nga, sumasagot naman daw yung COA na hindi naman daw niya trabaho. O hindi ba lang niya trabaho, ba't nandun siya? Sinasabi niya man, hindi ko po ng trabaho. Okay lang. O, another follow-up question. Ganun eh. Di ba? Pera po ng taong bayan, hindi mo pera yang pusit. Oo. Pero ikaw, itong ginawa mo, binaboy mo. Lalong-lalo na ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. Oo. Adjong said Duterte's statements are a new law in public discourse and a direct attack on our cultural values. Wala po eh. Wala pong respeto talaga eh. Palibhasa, hindi 100% Pilipino. Binabastos po ni Sara Pusit Duterte ang ating pagka-Pilipino. Hindi pwedeng maging representante yan ng isang Pilipino. Bastos po. Sa international community, hindi siya pwedeng ipangalandakan na isang vice presidente kasi hindi po siya 100% Pilipino. Bastos po yan. Hindi pinalaki ng tama ng mga magulang. Bastos sa lahat ng mga bastos ang inyong vice presidente. Baliw sa lahat ng mga baliw. Dahil ini-imagine niya na puputulan niya literally, kung literal man yan, tatanggalan niya ng ulo ang Pangulong Marcos or tatanggalin niya sa pwesto. Tandaan niyo yan, National Security Council, PSG ng Pangulo, mag-ingatan niyo po ang Pangulo at ang pamilya niyan. Dahil sa kabaliwan niyan, gagawa at gagawa ng katarantaduhan yan sa Marcos family. Hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya, magwawala yan. Oo. Ito pa po ang dagdag ni Congressman Adjong. This isn't just political banter. It is a blatant act of desecration. In our culture, we honor the dead. Correct! Sinabi ko na po yan sa LS natin. Tayo, no, na ang mga magulang natin, they demand respect. They demand respect. Yun ang tinuro sa atin. Matuto kayong rumispeto para kayo ay makakuha ng respeto. Huwag kayong bastos. Pero itong inyong BP, na turingang second highest leader in the land, tinitingala ng ilan. Anong pinakita niyang ehemplo, lalong-lalo na sa mga kabataan? Ang maging bastos at walang respeto. Kaya naman pala, ang mga natututunan ng mga kabataan hindi marunong rumispeto, lalo na sa mga magulang. Maging mga brat. Ang gusto lahat ng gusto ay masunod. Hindi po ganun. Hindi pinalaking tama ng magulang. Tandaan ninyo, sinabi ng nanay niya, heartless siya. Sabi ng tatay niya, baliw siya. Mga magulang na mismo ang nagsabi, pero hindi tayo naniwala. Nagpakatanga tayo na 11 po tayo, na 11. Ha? This freaking biatch. Oo. Yun mo, alam na alam ni Adjong. We honor the dead. Ganun po tayo. Even though they are dead, we still honor them. Gaano man sila kasama, we honor them because they are already dead. Hindi na sila makakapagsalita. Pero itong si Sara Duterte, binaboy ng husto ang Pangulong Marcos Sr. Hindi po kapatawa-tawad yan. We will never forget. We can forgive, but we will never forget. Si Kiko Pangilinan nga, hanggang ngayon, hindi namin makakalimutan eh. Di ba? Ikaw pa kaya, pusit? To use them as pawns in a political game is disgusting. Correct. Walang laban eh. Yan ang nakakagalit mga kababayan eh. Walang laban ang Pangulong Marcos Sr. Pero binababoy nito na mukhang baboy. Nakakagalit. Demanda siya. Di ba? Vice President Duterte should focus on addressing the misuse of public funds instead of resorting to such disgraceful tactics. Disgraceful talaga. Hindi pwedeng maging public servant ito. Kung gusto mo, doon ka na lang sa bayan mong Davao City na takbuhan ng mga kriminal, nagkakanlong ng kriminal. Mga hayop kayo. Oo. For Gutierrez, Duterte's statements clearly show her desperation. This is pure desperation. Instead of facing the allegations head-on,
VP Duterte resorts to vile threats, Gutierrez asserted. It is a clear attempt to divert attention, but no amount of disrespect will cover up her mismanagement. Correct. I agree, mga kababayan. Nakakasalaula. Ano kaya kung sakaling mamatay tatay nito at sabihin natin, o hukayin natin ang tatay niyan, walang silbi yan, tapon natin doon sa Sulusi. Oo. O di kaya itapon natin sa Arctic Ocean. Oo, para hindi nila mabisita. Nakawin natin. Ganon. Ganon ba ang gusto nyong mangyari? Ha, pusit? Ha? Gusto mo gantihan ka namin ng ganon? O di kaya ikaw? Pag ikaw sakali lang, nategi, hukayin ka namin kasi wala kang kwenta. Hindi ka dapat sa Pilipinas kasi hindi ka 100% Pinoy. Doon ka sa bayan ng nanay mo, punyeta. Paano ka pinalaki ng nanay mo? Paano ka pinalaki ng tatay mo? Di ba? Hayop. In a press conference, Duterte said she told her friend Ayman that she would exhume the remains of the former friend if they will continue attacking her. So, ibig sabihin, hindi pala pwedeng atakihin si Duterte. Di ba? Paano inaatake ng mga Marcoses ang Duterte? Ang Duterte nga ang umaatake sa Marcos eh. Di ba? Binaliktad ng gaga? Ano ka? Saan ka nakatira? Sa parallel universe na may Pilipinas din? May kakambalang bansang Pilipinas? Di ba nakakahiya po? Tama to. Oh. Bastos at desperada tulad ng tatay niya. Hayop sa hayop, mga kababayan. Nakakagigil. Di ba? Ayan, marami pa to, mga kababayan. Tumatakbo sa kanyang responsibilidad. No? Nagsisinungaling, mga kababayan. O eto pa, ha? Panoorin nyo to, yung sinabi ni Representative Joel Chua at ng ilang mga mambabatas na nandoon sa committee niya. Ha? Puputulin lang natin to. Salamat po sa UNTV, ha? O pakinggan nyo po at panoorin ninyo. Nakakagalit talaga. Nakakapuyos ng damdamin. O eto po, mga kababayan. Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million eh. Sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Pangalawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses na worth 1 million in 11 days. So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to. Ipaliwanag ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Kune-question ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Sinisilip din ng House Good Government and Public Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ng nasa higit 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito ay inaatake umano ng pangalawang pangulo ang ibang tao. Sinabi rin ni Dalipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa sa ilalim ng kanyang liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan. Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang House panel ang nag-iimbestiga sa sinasabing questionableng paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung hindi siya nagpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po.
Naniniwala rin ang kongresista na posibleng diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Duterte kaya hindi nito sinasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. O ayan po, mga kababayan, napanood ninyo. Impeachable offense yan. Kakasuhan pa siya ng graft and corruption dyan, sabi ni Manix Dalipi. Ayaw niyang sagutin eh. Doon sa Kongreso, ayaw niyang mag-out. Tinatakbuhan niya ang responsibilidad niya tapos magpipreskon ka ng walang kakwenta-kwenta. Lalo mo lang binaon ang political career mo, pati ng pamilya mo, Duterte. Oo. Kaya ngayon, wag po kayong boboto ng sino mang may affiliation, inendorso ng Duterte. Itong final list na ilalabas ng COMELEC kung kailan man yan, for senator o congressman, usisain po natin maigi. Ano ang affiliation nyo sa Duterte? Ano ang stand ninyo sa West Philippine Sea? Yung po yan. Oh, kayo po mga kababayan, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.